Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Ginan. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian, Let's get lit. Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Ginan. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, unti-unti na tayong nakakasunod sa mga battles sa zoning 18 at 19. At sa ngayon, ito yung re-reviewin natin. It's Blazer versus Antonym. So on paper, sa mga nakakakilala sa dalawang MC na to, on paper, masasabi mong halos parehas sila ng estilo. 'Di ba? More on technicals ang pinaka pinaka strength nila, 'di ba? Si Antonym for sure naman, no, na kilala nyo si Antonym or napanood nyo na si Antonym sa Motus, 'di ba? Sa yung mga previous battle niya, 'di ba? So si Blazer naman, for sure narinig niyo na rin yung pangalan ni Blazer, especially Motus, tapos yung laban nila ni Dave sa Insane, 'di ba? Sa Atmos 2, 'di ba? So sila yung sila yung para sa akin halos identical yung estilo. Nagkakatalo lang sa mga references na dala nila or kung ano yung mga references at angulo nila para sa isa't isa. Yun, classic tong matchup na to. Depende na lang kung paano nila maitatawid yung mga handa nila, pero mahirap magbigay ng insights kung sino yung lalamang Kasi si Antonym kaya rin niya magbigay ng one punch 'di ba? One punch na linya Si Blazer ganun din. So for me, mahirap talaga magbigay ng, kung tatanungin niyo ako kung sino yung bet kong, or sabihin nating nakalalamang, ang hirap Pwedeng lamang si Blazer sa ganitong category, pwede rin lamang si Antonym sa ganitong category. So it depende. So it's a battle of creativity and effectivity. So, yun. Tignan natin kung anong klaseng battle itong mangyayari dito sa re-reviewin nating Blazer vs. Antonym. Game! Unang banat para kay Blazer. Zoning 19. Pakinggan natin. Game! Malinaw? Yung flip top, nagmukha na daw pedestal. Siyempre obvious sa kasali. Pero pakay ko kumatay, hindi fan-base obvious na marami. Kahit kapatid ko to sa Motus. Pero ang modus operandi para sa boto magpapatayan naging notorious sa Makati. Antonio Tong inang gusto ko bigyan ng credits yung internals, rhymings ni Blazer doon. Wala lang, parang out of nowhere lang, sabi ko, itang inang ganda nung rhyming Pakinggan nyo ulit Makati, Motus, ano yan? Kahit kapatid ko to sa Motus. Pero ang modus operandi Modus operandi. para sa boto magpapatayan naging notorious sa Makati. Notorious sa Makati. Lupit ng holo dun, no? Shoutout kay Blazer, ang ganda nun. Ilang lines pa lang to na pabilib na niya ako dun. Galing. Antonio Batan! Sino ba yung konyo na yan?
Nilaban sa bordadong di malaman kung taga Oblo o taga Tokyo, Japan. Ika'y magpupulot ng ngipin pagka mauko nagland, ramdam mo yung paglalagas na parang autumn na buwan. Simpleng Galing. polo sa pram. Laban sa armor suit ng mafia boss. Mistulang naka-bulletproof kasi sa blazer di yan tatagos. Si Anthony Mang Paradox, simula to ng pagtatapos. Hindi lang basta Caracross, ibang ulo ang pinapatos. Ako'y isa sa tagasulong. Pag yung teknikalan nangangalos at yung art form mapausad kahit nabilang mga yumayapos. Kami nga ba yung humihina? Upang unawa ang mga kinakapos, baka kumukonti ang matalino, hindi lirisismo ang dalalaos. Kilala niyo si JL? Yung gumagaya daw kay Antonym? Yung success mo nga sa liga, maikli pa kaysa sa kanyang acronym. Kanyang legendary status, maging stilo, hangat Ang ganda, no? Career, ano yan? Mas maikli pa sa kanyang acronym. Ang pulido, Ang pulido ni Blaser dito sa battle na to, kay Antonym. Yung success mo nga sa liga, maikli pa kaysa sa kanyang acronym. Galing. Kanyang legendary status, maging stilo, hangad arborin. Kung si Antonio daw nauna, walang taga-palu na masa-idolin. Tung tagahanga ni GL, ay ako magiging lip cram. Tulog sa punch kahit may Pat Joe hanggang ma-heart attack tong big pan. Si Tonyo sobrang rich na igpa yung mahabang wingspan. Itong short arm parang raptor, paliliguan ko ng Ingram. Pag walang Okay. laman ng lata, masakit lang yan sa eardrum. Habang talas ko may diwa na sa pangilaking wisdom. Ito ay parte ng ensayo, trip ko targetin lang minsan. Yung walang laman na lata yung ginagawang praktisan. Di na overpower, tong overrated ng binigay na overman. Nakalusot sa QC, dun sa prior, nagmukha kang overrun. Ako bahala mag-take over, walang ka bang need ma-overcome. Sa over tinapos ang laro, kaya ngayon game over yan. Okay. Rhyming. Ang ganda nung multis, holo ni Blaser dito. Tangin na yun yung una kong napansin 'Diba? Especially yung first 4 lines ata yun, 'di ba? Motus, modus, operandi, tapos basta yung rhyme dun sa makatang ina ang angas nun. Kung paano ewan ko kung paano nyo natanggap yon, pero sobrang simple pero grabe yung para sa akin lang hindi ko alam kung paano nyo kung na-appreciate nyo yon. Bahala kayo kung hindi nyo na-appreciate, pero ako sobrang na-appreciate ko yung part na yon. Yung part na nag-holo rhyme si Blaser, tayo ng ang angas nun, tol. Tapos yung mga multis niya hanggang, 'di ba? Gitna from kung paano niya inumpisahan, ganun pumasok sa gitna at ganun din naging bandang dulo ni Blaser. Kaya ang consistent na approach, consistent na atake, consistent yung rhyming, consistent sa lahat, consistent 'di ba? Props kay Blaser. Okay? Pero meron akong may inaantay ako sa performance ni Blaser yung haymaker or sabihin nating punchlines, 'di ba? Props dun sa rhyming, pero feeling ko sa preference ko lang, feeling ko may kulang dun sa part na 'yon. Ang kulang dun is yung malalakas na punto or punchlines or haymakers. Punchlines or haymakers. Ayun yung hinahanap ko. Pero the skills, the writtens, the delivery, performance, nandun Yun lang, actually, almost perfect yung performance ni Blaser para sa akin. Kulang lang siya dun sa matatawag nating haymaker or sabihin nating mga one punchline. Diba? Yun lang para sa akin na nagkulang. Pero overall, kung saang kategory mo man siya titignan, ang ganda nun, ang linis nun. 'Di ba?
yung performance niya, yung boses niya, yung stage presence niya, hindi naman mahina, hindi naman dragging, sakto lang, pero ang ganda nung ano eh. Actually yung holo tsaka multis ayun talaga yung nagdali. Diba? Props kay Blaser, antonym tayo. Unang banat, Anthony. Napakaraming 4-bar setup. Yung kabanuan niya lumala pa. Anong saysay ng target practice sa mga lata kung hindi ka tumatama? Okay. Siya ay isang Punto. kagawad / battle rapper. Sa pagsasanay ka na sanay, tol. Attend ka ng zoning, walang bantay sa barangay hall. Mukhang nanganganib na ngang palitan. Pa-absent na kasi yan. Sa gagawin, kung pag-uga, kakailanganin niya ng kapitan. Eleksyon na sa Disember. Mangangampanya na naman ang plataforma. Malamang pupuksain niya ang dragon na nagngangalang Bagadang Flipalanja Game. Taga-Pililya ka pala? Alam namin. Lagi mong sinasatsat, parang dangkonte sapagkat panay windmill ang dakdak tapos Rizal. Pues baril sa Windmill iyong ulo. Windmill, Rizal, Pililya, Dakdak. Magkakakonekta yun. Diba? Double meaning. Pililya. Sa kung nakapunta na kayo doon sa Pililya, Rizal, andun kasing windmill eh. Nakapunta na kami doon. Puta, ang layo nun dito. From dito sa amin, hanggang doon siguro 2 hours na motor yun. Tapos, dunk contest, windmill na dakdak. Diba? Tapos, ang ganda nung reference ni Antonym dito. Pasok lahat eh. Diba? Lagi mong sinasatsat, parang dangkonte sapagkat panay windmill ang dakdak tapos Rizal. Pues baril sa iyong ulo, pagmasdang mauulukan, lumingon ang aking mga bala sa kanyang pinanggalingan, kaya nga tsak-tsak, darating to sa kanyang paroroonan. Pero wag kang mag-alala, palulutangin kita sa dagat hanggang maagnas ka sa gitna. Kahit mahal mo ating wika, higit ka sa malalansa na isda. Pero di daw sa tinatablan ng bala. Pues atin yang i-check, kung ikaw si Coco Martin ang atake ay direka. Makikita mo, sarili mo, para... Kung ikaw si Coco Martin, ang atake ay direct. Wala akong alam kay Coco Martin, pero parang si Coco Martin na rin ata yung nagde-direct eh, no? Hindi ko alam Nakikita ko lang sa sa Facebook minsan na siya na rin yung parang director. I don't know. Inform nyo ako sa comment section. bala. Pues atin yang i-check, kung ikaw si Coco Martin ang atake ay direka. Makikita mo, sarili mo, parang afterlife event at balisong na yung bahala dun sa butterfly effect. Pero hindi ito Gregor laban kay Elsa. Kaya ko nga nasabing ano nga naman saysay ng balisong kung malayo agwat natin. Kung sa baril Okay. at balisong, siya'y mistulang na sindak at kinulang sa tingkad, pues lagot tong simpleng tao nung may kinuha na ring Glock. Glock. Saktong Rizal din sa Batangas ang istoryang nalimbag kung nakaligtas ka sa primera, sa segunda katigbaka. Ito'y bigla ang kabiguan sa digmaang natipuhan. Nakulong ka sa silid na walang bintana at pintuan. Kaya nga KKK, kitil ka kababayan at di makakalimutan ang kamatayan ng Rizal sa mismong gitna ng katipunan. Ito'y balik sa kasaysayan at maiintindihan to ng mga utak radikal. Natalo na yung Supremo, Andros Bonifacio, sunod na yung Manuel at susunod na yung Rizal. Uy, wow! Kaya bago magtapo, Wow! Tangin na freestyle ba yun? Puta. Nag-react din yung crowd dun, no? Ang ano nun. Diba? Di natin alam kung freestyle yon, pero ang ganda nung pagkakagamit ni Antonym dun. Nagulat ako doon. natalo na yung Supremo, Andros Bonifacio, sunod na yung Manuel at susunod na yung Rizal.
Kaya Galing, no? bago magtapos, mukhang alam nyo na ano yung multing panapos. Kaya Rizal, banggitin mo na ang yung tulang may ultimo adios. Galing! Last 8 lines, nagkaroon ng hype momentum si Antonym. Okay. Nahirapan ako bigla, puta. Nung hindi pa dumadating yung... Hindi ko alam kung freestyle yun eh. Pero sa tingin ko naman, freestyle yun. Pero ang linis. Ang linis kung paano dineliver ni Antonym. Ang linis kung paano niya in-spit. Diba? Kung paano niya sinulat man yon or inisip yon, ang linis. Diba? Kaya akalain mong sulat. Pero feeling ko freestyle. Diba? Pero ang linis nun. So nahirapan ako dito kasi parehas silang sabi ko sa inyo eh, parehas sila ng estilo, halos identical talaga sila, more on technicals, 'di ba? More on punto, hindi naman sila more on punchlines or haymakers eh. Umi-score sila sa pamamagitan ng mga punto, 'di ba? Kung ano yung mga direct mismo sa kalaban, 'di ba? Wala masyadong sige, merong mga wordplay pero hindi ganoon karami eh. So, sabi ko kanina bago tayo mag-start, it's a battle of creativity and effectivity. So, parehas silang, para sa akin parehas silang naging ganun eh. Yung holos ni Blazer, holorhyme, multis, 'di ba? Creative 'yon. Ang nakulangan lang ako sa pinaka-haymakers or mga punchlines. Then kay Anton naman, yes, andun yung rhyming, props doon, andun yung freestyle, andun yung malinis na delivery. So, mahirap eh. Round 1 sa tingin ko, hindi ko kailangan pumili sa round na to kasi feeling ko tabla. So, it's a 9 points parehas sa dalawang to. Sa tingin ko deserve nila na magtabla muna sa unang round kasi feeling ko parehas pa nilang kinukuha yung aure ng crowd ng stage. So tsaka parehas naman silang naging malakas doon. Hindi naman naging dragging yung umpisa ng ng isang MC eh. Malakas kaagad, and kung paano nila tinuloy-tuloy yon or paano nila tinawid yon, malakas pa rin. So sa tingin ko tabla muna to sa round 1. 9 points. Round 2. Banat kay Blazer. O game, Game! makinig ka, tutorial. Papasilip ko sa'yo ang eskwelahan kung saan ako mismo nagsapol. Na tinayo ng dalawang hari, yun ay si Kiko at Gamol. Kid Travis at Ghetto Dogs, doon ko narinig ng first time. Bago magkaaso si John Wick, si Dice na una magka-K9. Microphone, mic sweep, may kosa. Oo, 3 mic, pero isang tunog ang musika. Pambarya pa si Looney, pero explicit mula sa umpisa, di porket magka-batch. Kamista ka ng Blaze, ako'y aral at laging present. Kung sa'yo 137, pues yung form ko 187, kahit hip-hop may pinto. Si Darmo nagkandado. Mga kasama ko sa kwarto, sandamukal, mga gago, matututukan ka ng Glock. Kapag naliligaw ng kampo, ako'y may utak, squatter na sa household ng santo. Kung saan ako nagtapos, doon din mismo paglago. Nagmasteral sa battle, salamat sa chinong may tato. Ako'y saksi sa paglaganap at naratibo ng laro. Ikaw pumasok ka sa bahay, di alam kung sino-sino nagtayo. Kung sino pang sampit. Sa Nice. panang babatot mapanlait, yan ba student of the game? Ganda nun. Punto na naman, no? 'Di ba? Sabi ko sa inyo eh, more on punto talaga tong battle na to. In-expect ko na to na more on punto at less talaga yung pinaka-haymaker at mga punchlines eh. Ganda nun. Ganda nung linya ni Blazer dito sa part na to. Lakas nun. Naratibo ng laro. Ikaw pumasok ka sa bahay, Ayun, no, di lakas alam nito. kung sino-sino nagtayo. Nice. Kung sino pang sampid. Sa panang babatot mapanlait, yan ba student of the game? Sambit palagi na pang-akit. Ginamit si Matina sa interes niyang makasabit. Iba yung nakatali ka sa musika, sa may musikang nakatalik. Habang ako, hirap na hirap, makipila-pila mag-intay.
Tapos ikaw magrarap ng may matira-tira na inday. Sobrang weirdo pa magselos. Di man lang makaramdam. Trip niya pag nagtatampo, pakagat-burat niya sa langgam. Gago. Si Matina Musika, siya yung babaeng nagdala. Naging surrogate pa kuno. Mahiya ka sa balat mo, balik doon kung saan ka na-formulate na pulo. Pagiging hip-hop, nasa bloodline. Di basta nalolocate sa bungo. Pag nag-agaw buhay ang eksena, wala kang madodonate na dugo. Gusto dito, makipit in. Ako Tangina. kontra sa huwad na nakikipagsiksikan sa may mga formang maluwag. Buong katangian ng Tangina. araw ni may sobrang kaurat. Yung dapat namukha ng hip-hop, kaharap nyo ang salungat. Puta, daming punto doon. Hindi ko naiisa-isahin. Feeling ko mas malakas yung round 2 compare sa round 1 niya. Grabe si Blaser ah. Blaser men, tain na shoutout. Ang lakas mo dito. Pakinggan muna natin yung round 2 ni Antonym kasi mahirap mag-disclose ng judgment ng sa ganong klaseng round, no? Feeling ko kasi mas malakas yung round 2 ni Blaser compare sa round 1 niya. So, ayoko muna magbigay ng hatol or i-disclose yung hatol yung judgment ko. Pakinggan muna natin si Antonym. Pangalawang banat ni Anthony. Makinig ka. Tutorial. Galing daw siya sa gamol. Katangahan mo daily. Bakit sa pangalan mong Blaser tinanggalan mo ng AE? Ooh! Pansin nyo? Hoy! Putang ina mo! Oo nga naman. 'Di ba? Punto na naman 'yun and freestyle rebuttals. Wow. Ano? Galing sa gamol which is si Andrew E. Baka sa pangalan mo tinanggal mo ng AE. Tang inang angas, ang talino nun sa ganong kaikling minuto nakaisip si Antonym ng ganon. Shit. Gamol. Katangahan mo daily. Bakit sa pangalan mong Blaser tinanggalan mo ng AE? Pansin nyo? Galing. Hindi siya mahilig mag-rebat. Gets ko na yung pakay mo. Versus JN sa Moto sa Pandaraya ay nasanay ito. Nung wala ka nang maibalik, nagre-rebat yung tatay mo. Round ni JN, oh, sisigaw-sigaw yung tatay niya ng Andito ako." Nandito ako. Nandito ako. Ngayon, nandito ba siya? Baka pwedeng pasapak hanggang haligi magimbal kung sakaling pumalag, talagang pwede na rin par ng mamatay na kaagad ang may gawa dyan sa anak na parang Freddy Aguilar. Hinayaan mo siyang magsalita, tuloy lang yun boy, habang performance mo walang sinabi, bukoy na kuy-koy. Gago. Siya'y pinakabading sa batch niya. Nila Mandabi at Rafian, kaso bilang kapatid ay di nakapanik at di nakarating sa top yan. Habang sila'y tumatapat sa mga god, nanonood ka sa baba. Habang sila'y umaangat na sa may flood, lumulubog ka sa baha. At kung di mo pa notice, Shit. yung skin kong psychotic sa rat race ng floodway, ikay leptospirosis. Ganyan si Kenneth Buenaventura. Talagang kupal nga, sir. Hindi sikat, pero 2 months after, halika ni Luxuria sa stage ng Flip Top, meron na siyang unang battle. Walang silbi na panay sabit, lumang hanger, naging ganap na nga siyang pusi. New Black Panther, umaasa lang sa sikat itong solar panel. Nag-locks kaya advanced na siya sa front row, parang full-time scammer. I know that you Gagi. can't handle it, feels like too much. Lux front row. Okay. Umaasa lang sa sikat itong solar panel. Nag-locks kaya advanced na siya sa front row, parang full-time scammer. I know that you can't handle it, feels like too much, brother. Konsepto'y naging piramiding merong brutal angle. Saktong umabot pa sa piramid ang istoryang lumalalim. Alam kong hindi ka pa rin umaamin, pero alam naming naabot mo yung tuktok ng Tatsulok kasi nakipagtutan kamen. Uy, Ganto. joke lang yun.
Baka sabihin, grabe na po. Alam ko namang hindi mo naisahan si Luxuria eh. Nakarami kayo! Ang inang to. Oo, nabuksan ka ng pinto, hindi dahil sa mga multi na nagagawa mo. Kundi yung kiss mo dun sa locks ang ginawa mong susi sa mga kandado. O hindi sisikat itong Blaze kung walang locks ang Ganda nun ah. Keys dun sa lock. Grabe yung battle na to. multi na nagagawa mo. Kundi yung kiss mo dun sa locks ang ginawa mong susi sa mga kandado. O hindi sisikat itong Blaze kung walang locks ang luminosity. Kaya lugi to si B kasi blazer man yan o blazer, wala ring uniformity. Okay. Ang tanong, bakit nga ba nawawala na si Luxuria? Totoo bang nabuntis mo siya? Hindi. O baka nagbabakasyon? Bakit si Rafian at Manda nasa top habang nandyan ka lang ngayon? Alam kong di ka sasagot sa iba't ibang aligasyon, kaya ito na yung panahon. Di ba sumasabat yung tatay mo? Pues irebat niya lahat yon. Okay. Tangin ang hirap, men. Parehas naging mas malakas. Diba? Yung sabi ko sa inyo round 1, sakto lang na binigyan ko ng tabla yon at sa 9 points yon kasi anticipate ko na yung paparating na rounds eh. Feeling ko kasi may mas malakas na version ni Blazer at ni Antonym sa mga susunod na round. At ang aga, dahil sa round 2 pa lang, nag-improve na, mas lumakas na, at mas nahirapan akong bigyan ng hatol yun. Diba? Hindi mo pwedeng i-disregard yung performance ni Antonym kasi ang dami niyang references doon, ang dami niyang mga punto doon na connected or kumokonekta kay Blazer. Then sa kabila naman, ang ganda naman, ang lakas naman ng performance ni Blazer doon. Ganun din kumokonekta din, mas malakas din. 'Di ba? Pero ang pinaka nagustuhan ko dun sa performance ni Antonym yung umpisa niya. Actually dun sa rebattles niya, nakapag-set siya ng momentum Na tangina, lupit ng freestyle, ang lupit ng rebat. Na Gamol tapos AE, tinanggalan yung pangalan mo ng AE. Puta, ang lupit nun kasi sabi ko nga sa inyo, sa maikling minuto nakapag-isip si Antonym ng ganong rebat, 'di ba? Tapos sakto pa na Blazer AE yung kulang. 'Di ba? Ang talino lang. 'Di ba? Yung ewan ko kung merong handa si Antonym sa ganun, pero kung paano niya inispit 'yon, ang solid nun, men. Grabe 'yon. Tapos kay Blazer naman, maganda yung yung actually naghalo siya ng jokes dito, mga witty jokes. Okay din naman. 'Di ba? So round 2 wala pang nadadapa Diba? Parang sa ganitong klaseng battle, antayin mo na lang kung sino yung madadapa unang madadapa sa battle. Kasi sa 1 and 2 sa tingin ko, parehas sila doon, pantay sila doon in terms of delivery, performance, references, angles na ginamit sa isa't isa. Dami ng punto, hindi punchlines. Sa dami ng punto, sa bigat ng mga punto na binitawan nila, sa tingin ko, enough na itabla ang first and second round. So, ganun kadikit yung battle. Round 3, yun yung magiging deciding round natin. And let's see kung sino yung unang madadapa. Pero first and second, to be honest, mahirap i-judge yun kasi tabla sila doon para sa akin. Nagkakaroon ng momentum si Antonym, nagkakaroon ng momentum si Blazer, hindi tumataas yung performance level or energy ni Antonym, hindi rin bumababa yung performance or energy level ni Blazer. Wala, nagtatapatan talaga sila. 'Di ba? So, round 3, tignan natin. Hinahanap yung tatay ko. Pasensya ka na, wala akong alalay. Para di siya makapag-rebat sa'yo, ginapos ko sa bahay. Gago. Ano sinasabi mong kinantot ko si Luxuria? Bobo ka, pre. Taga-video lang ako, tanungin mo si Boss Arik kahit threesome kami. Sorry, boss, Sorry ako kay boss, umihiling Okay. Laban ko kay Dave Denver. Okay. 5-2. Kayo ni Ets yung di bumoto. Sana naisip nyo din after na
Kapag championship na battle, may rules na dapat nagmamatter. Ako na nga yung sumunod. Habang siksik pa kada angle. Law student pero simpleng batas, hindi mo pa ma-handle. Yan ba future abogado? Slash matalino na artist? Di accurate sa kinikilos, pagiging fair di ma-publish, mag-judge ka ng maayos. Huwag sinisistema pati justice. May practice ka sa legal, tas pabor sa illegal pinapractice. Pati kurso, niyayabang, na advantage niya daw mismo. Kahit anong average mo sa law, below average ka lang dito. Kung nag-excel ka doon at may mataas ka na grade, eto bar after bar, paulit-ulit ite-take. Panay 1-2 sa last round. Sinipagan magbato. Ito'y catchweight na suntukan, ibatimbangan ko sa'yo. Talagang knockout si attorney kapag lumapat ka mao, sasambutin mo yung sarili, total aral kapag salo. Dahil sa spoken poetry, nagkalakas loob bumatel. Naisip niya lang random. Million views sa PGT. Kung yung sakit nga nagbabiral, wag kang piling na pang-icon. Ako'y walang paki sa millions o mahihingi na ransom. Kung sikat kang talaga, ba't di mo magawa sa ibang platform? Sa tulan yung panay drama, kay matagal na ding umay. Pinanggalingan natin ay magkaiba't maging tuay. Hindi pwedeng ikumpara. Kung hip-hop ang saksing buhay, siya ang tulay tungkol sa puso, ako puso ang naging tulay. Repin mo, mataas na kahoy, yun ang bit-bit niya maigi. Mga rapper doon sinisiraan ng umangat siya ng pasimple. Kaya pala walang kagrupo, itong umaastang haligi. Taga mataas na kahoy, naging anay para maibuild up ang sarili. Mayroon kang talas balisong sa kaalamang tinaglay. Pero sa mismong kapangkat malingan talas i-apply. Sa kamay nilaan bukas palad, kang tinanggap at inantay. Sa kamay nilaan din na titiklop tong sa Batangas pinanday. Time, muling banat. Okay. Round 3 muna ni Antonym. Okay? Mayroon akong gustong sabihin sa round 3 ni Blaser pero pakinggan mo natin si Antonym. Crucial Crucial. 1 and 2 tinabla natin. So, sige. Round 3 muna ni Antonym. Game. Kita nyo? Walang Game, sinabi. Kaya pumipiyok na. Ginapos yung haligi sa tahanan kasi nga marupok siya. Kupa Lloyds. Ikaw nga, niyayabang mo sa inyo, binabalita mo, meron kang million freaking views. O, ba't di mo nirefuse? Kung ikaw ang ulo ng balita, watch me, I'm breaking news! Uy, bars yun oh. Sumisigaw kayo dun eh. Yan, tama yan. Pakit ang mukha ni Sir, oh. Ikaw ang disappointed ka, Sir, ah. Sir, may balita ako tungkol dito eh. Anong gusto mo unahin, pre? Unahin natin yung bad news. Ang bad news, maglalaglagan mga ngipin pagsapak ng kamay na bakal. Ang good news, sa pagkuha mo ng wisdom tooth, may mapupulot ka ng aral. Ang bad news, bulletproof itong mortal, kaso sa ulo papatungo ang punyal. Pero ang good news, hindi ka man dyan nakaporma, mamamatay ka ng formal. Pauupuin kita sa silya, electrifying pa ang strategy para ipakitang may positive at negative ang naranasan niya na battery. Muhammad Ali ka ng floodway, skeptical yung sabi, paki medical yung body, palong-palo, mga suntok kasi may chemical yung ali. Pero sige, sapak ka lang. Okay. Pero battle rap to pare, bale, pakitandaan na kung usapay linya-linya aking alis ang galang. Multi-talent mo, ako multi-talented. Ang kanyang tanging ordinansa ay manghuli ng lintik habang batas ako sa China, oo, lodi ng incheck. Usapang multi, usok ka lang sa kanta ni Luning Gasolina noong siya ay Marlon pa. I-check nyo, elements ng usok, makikitang carbon siya. Kung usapan ay liyab, isa lang ang sagot dyan. Apoy ka lamang ng palito sa bunganga ng bulkan. Natuto ka lang mag-multi? Gusto mo mag-multi na sinasay to? Nang inang to, all good na yun.
Walang galang pa yang batang panay yabang na limbag. May multi daw siyang pasiklab kahit magbaliktad. Mga barang parang balang tamang-tama sa indak. Pagkasalang banidad. Ito'y naiya incident. Ang kaso lang, realidad. Ang siyang babangga sa basics, you better buckle up. I-remind lang kita, sana magets mo after that, na ang rule number 1, walang rules ang battle rap. Minsan blaze nagiging fire, minsan blazer ka pa boy. Ang kaso lang ako'y demonyo ta, sinusuot ko ang apoy. Wala akong pake kahit magkakakilala kayo. Makakaila pa ba to? Ang advantage ko dito, judges, may pakisama ako. Dati, hindi ko habol ang tagumpay. Kaya panay eksperimento. Tama ka, GL. Sugal ng mga konsepto kaya sunod-sunod yung talo. Pero yung tunay na artist, nagpupuyat at nagtatanghal kahit tulog yung mga tao. Dati, maungusan man ay walang kaso. Naubusan ng lubusan pero tuluyan ang nagbago. At kaharap mo na ngayon, yung antonym na may kagustuhan ng manalo. Time. Flip top. Shit! Anong klaseng battle ba itong napanood ko? Purong lyricismo yun, men. Diba? Walang sakitan ng damdamin, walang personals, talagang tagisan lang ng talino, talagang tagisan lang ng sulat sa isa't isa. 'Di ba? Wala namang masyadong personal eh. Yung sa tatay, wala naman 'yun, eh. Hindi naman ganoon hindi mo pwedeng sabihin na personal sila ng ganun lang, 'di ba? Hindi, iba yung mga personal shit talaga, yung aabot ng kalahating round, may personal at saka mararamdaman mo yung mga, alam mo 'yun, yung panlalait, mga ganun. Walang ganun eh. Purong lyricismo lang. At para sa akin, all 3 rounds table eh. Oh my God. Gusto ko lang bigyan ng komento yung performance ni Blazer. Ang lakas niya dito. 'Di ba? Real talk. So Blazer, pucha, ginulat mo ko dito. Real talk, ginulat ako ni Blazer dito. Is una pa lang eh. Yung first 4 lines niya, yung holo niya doon, tapos nagsunod-sunod yung mga multis. Tapos round 2 ganun pa rin yung story, hinaluan lang niya ng mga witty jokes, okay pa rin. Tapos pagdating sa round 3, mga punto pa rin about dun sa Dave Denver finals, insane, 'di ba? Yun yung topic ni Blazer doon eh. Tapos ikaw nag-aaral ka ng law, 'di ba? Tumatak sa akin. Nag-aaral ka ng law pero yung illegal yung parang pinapaboran mo, which is sa finals nga daw may rules, 'di ba? So basta ayun, napakinggan niyo naman siguro yung round 3 ni Blazer. So maraming tumatak, maraming naging quotables doon. Kaya para sa akin okay pa rin 'yun eh. Hindi bumaba, hindi tumaas, sakto lang, 'di ba? Pero feeling ko sa 1, 2, 3 ni Blazer pinakamalakas yung round 2. Sobrang solido ng round 2. Okay? Final score ni Blazer para sa akin, it's 28 points. 9, 10, and 9. Strongest round ni Blazer yung round 2 para sa akin. So, that's 28 for Blazer. Kay Antonym, yung 1 niya, para sa akin, pumantay siya sa performance ni Blazer in terms of delivery and mga punto rin. Doon nga lang sila naglaban eh. Hindi naman sila masyadong nagtagisan ng mga haymaker eh, 'di ba? Na mga punchline. Hindi, wala silang ganoon, magaano. Ang pinaka naging labanan talaga is punto. Yung tatagos talaga yung direkta sa iyo eh, mismo sa iyo. And sa round 1, feeling ko natapatan ni Antonym yung performance ni Blazer doon. Pagdating sa round 2, strongest round din ni Antonym yun, kaya binigyan ko rin ng 10 puntos yun. So, round 3 talaga yung deciding round. Tapos, ganito pa yung napanood kong performance ni Antonym. Hindi rin bumaba eh. So, sabi ko nga sa inyo, nag-aantay tayo kung sino yung unang madadapa. And sa tingin ko, walang nadapa dun sa ano na yun. Walang nadapa dun sa all 3 rounds. Di ba? Sa tingin ko, in terms of sulat, sa writtens, pantay. Punto, pantay. Di ba?
ang hirap eh. Ang hirap. Pero sa tingin ko, nakapili naman na ako kung sino yung iboboto ko dito. Ano lang, sobrang gahibla lang talaga. So, all 3 rounds itatabla ko yon. So, that's a 28 points all. 'Diba? 9 all sa round 1, 10 all sa round 2, and 9 all sa round 3. So, that's 28 points for both MCs. So, kapag ganito, kapag matagal ko na tong ginagawa, sa mga previous battles na ni-review ko, ganito ko rin siya ginudge kapag overall tabla. Nagtitingin tayo sa time limit, 'di ba? Kung sino yung OT. Pero sa tingin ko hindi na ako aabot dun eh. Hindi na ako aabot sa kung sino yung mas mahaba yung round, kung sino yung nag-OT, hindi na ako aabot dun, guys. Sa tingin ko na based sa napanood ko sa tingin ko nakapili na ako kung sino yung panalo para sa akin. I'll go with Blazer sa round sa battle na to. So bakit? No? Bakit? Kung tabla naman sila sa lahat ng aspects, lahat ng elements, lahat ng punto, 'di ba? Tabla talaga sila, men. Kung titignan mo sila kung paano mag-perform, kung paano mag-deliver ng mga verses nila sa isa't isa, men, tabla talaga. Wala talagang panalo doon. Sana i-promo to, 'di ba? Pero sa tingin ko may nanalo eh. Pero nakalimutan ko na kasi kung sino yung panalo dito. Pero ayun, I'll go with Blazer. Bakit? Anong reason? Mas malinis yung performance ni Blazer. Tuloy-tuloy. Handang-handa. Makikita mo sa body language niya na nagkaroon kasi ng kumpiyansa si Blazer eh. 'Di ba? Parang makikita mo sa body language ni Blazer na kaya kita. 'Di ba? Kaya kitang talunin sa purong lyricism, 'di ba? Sa lyricismo, kaya kitang talunin sa ganitong mga punto, sa ganitong kabibigat na linya, kaya kitang talunin. Kay Antonym, yes, effective, walang duda, hindi mahina, malakas lahat. Pero nakikita nyo naman, may mga slip up siya. So hindi na ako aabot sa minuto or sa rounds, 'di ba? Kung gaano kahaba, kung sino nag-out, hindi na ako abot doon. Sa tingin ko, doon pa lang sa linis ng performance, makikita mo na eh. Pero, pucha, hindi mo rin pwedeng, hindi mo rin talaga siya pwedeng, kumbaga sa sobrang effective na mga binitawan ni Antonym, pwede mo sabihin na i-disregard na lang eh. Pero since tabla nga siya para sa akin all 3 rounds, kailangan mong sumilip ng iba't ibang categories para malaman mo kung sino yung lumalamang dito. So, sa tingin ko, yun yung unang category na pwede kong bigyan ng comparison sa dalawang MC. Kasi yung linis ng performance, masasabi mo na malinis talaga all throughout. Round 1, 2, and 3 ni Blazer. Tuloy-tuloy malinis. 'Di ba? Although, kahit nga pumipiyok si Blazer, hindi siya nawawala eh. 'Di ba? Hindi siya na out of focus. Pumiyok siya tuloy. 'Di ba? Kaya hindi nagre-react yung crowd, 'di ba? Minsan kapag yung ibang MC na napapanood natin, kapag pumiyok, humihinto, nagtatawanan yung crowd. Si Blazer hindi. Pumiyok man siya, puta, the battle or the show must go on. Tuloy. Kay Antonym, 'di ba? Makikita nyo, nag-i-stutter siya, nagpo-pause. Pansin nyo ba? So, ganun lang. Sa ganun ko lang siya pwedeng i-judge. Kasi, in terms of writtens, punto, punto, tsaka yung iba pang mga kategory, tabla sila doon sa lahat. So, all 3 rounds tie. Pero sa overall performance, kailangan kong mag-step backward para makita ko yung buong picture. Tapos makita ko na kung sino yung may maraming mga butas sa performance. And para sa akin, si Antonym yung nagkaroon ng mga butas sa performance. Si Blazer, although meron siya mga butas pero hindi ganun karami. Nagets? So sana nagets nyo yung judging ko dito. Pero sa tingin ko, either way yung battle, pwedeng kay Antonym yung battle na to, pwedeng kay Blazer, pero since nahimay natin to, I'll go with Blazer dito. Blazer.
Zoning 19. Kung nagustuhan. Siyempre, maraming salamat sa lahat ng mga Game. nakasuporta. Sino Shoutout kaya? sa buong Flip Top staff. Siyempre kay Kuya Kebs, DJ Supreme Peace, Flip Top Beer, yan siyempre. Crown Manila, Flip Top, at High Minds Flip Top. Sino ang panalo? Yun, check nyo yan. Sino? Pero, ang boto ng hurado, 5-0, mag-ingay para kay Antonin. Shoutouts kay Blazer. Putsik. 5-0. Antonym. Gaya nga sabi ko, either way. 'Di ba? Pwedeng kay Antonym, pwede kay Blazer. Pero hindi ko ina-expect na 5-0 'yun. 'Di ba? Ina-expect ko mga 3-2. Ina-expect ko mga 3-2 'yun. Ganon kadikit eh. Pero 'yun. Congrats kay Antonym. Either way, para sa akin, ano talaga 'yun. Pwedeng kay Blazer, pwedeng kay Antonym. Pero 'yun. Nagulat lang ako sa score na 5-0. Siguro mas katanggap-tanggap para sa akin na may bumoto kay Blazer kahit isa o kahit, 'di ba? Pwede eh. So ayun, pero ayun, shoutout kay Antonym. Solid 'yon, tangin ang ganda nung pares sila naging malakas dito. Ayun. Judges. Thank you sa Flip Top. Shoutout sa mga taga-Matas na Kahoy. Thank you kay Boss Arik. Thank you rin kay Blazer. Solid yun. Shoutout sa Crown Manila, sa Distinctive, kay JP De La Cruz ng Legitimate, Black Manila, Ulap Clothing, sa Bay Plaza, Talaos, Gabs Backyard, kay Bon, Everyday Hustle, kay Omar, Ace, Nukli, Legit TVPH, Nukli. happy birthday kay DM Diary, tsaka kay General Jabo, Makaspak. Yo, isa ako sa bumoto kay Anthony. Round 1 binigay ko kay Blazer. Sa round 2 tsaka round 3, na-overpower ni Anthony yung mga rounds ni Talaga Blazer. ba? Kaya, Anthony. Yo, Atoms nga pala, boto ko kay Antonym. Round 1, Blazer yon para sa akin. Round 2, round 3, malinaw naman kay Antonym yon. So, yun. Nawawalan lang ng boses si Blazer. Tapos, yung panay punchline naman si Antonym. May punchline din naman si Blazer, kaso kinulang siya sa... So, yun. Pwedeng mali ako pero parang pareho sila ng ano eh. ng Oo nga style. eh. Parehas talaga. Sa round 1 nakuha ni Blazer. Pero 2 at 3 parang ano, medyo lumamang si Antonym. Tapos parang para sa akin nagpanalo kay Antonym. Yung third round niya parang naging sagot sa round 2 tsaka round 3 ni Blazer. Kaya ayun, congrats. Parehas lang may punto eh. Yes, punto. Pero sa round 1, kay Blazer yun kasi mas marami siyang suntok doon. Yung round 2 tsaka round 3 kay Anthony kasi tawag dito, yung siguro yung DN, pati yung may mga suntok siya or punchline siya na nagmamarka sa 2 and 3. So, Anthony. Round 1 tie. Round 2 sobrang dikit pero bibigay ko yung kay Anthony. Round 3 malinaw kay Anthony. Patas sila para sa akin pagdating sa rap skills pati sa rhyming. Pero kung sa punches lang pag-uusapan, doon talaga malinaw para sa akin na si Anthony talaga yun. Pero yung solid na laban, Anthony. Okay. So, narinig natin yung opinion ng mga judges and halos lahat sila ganun yung opinion, no? Na 1 Blazer, actually si Plasma nga lang yung nagbumoto ng tablad sa round 1. Pero most of the judges round 1 Blazer, 2 and 3 Antonym. So, di ko alam kung baka sa live, for sure naman sa live kasi iba talaga eh. Since ako nakapanood na ako ng ilang beses sa Flip Top ng live, iba talaga. So sa tingin ko nagkatalo sa judgment at saka sa panonood ng live sa replay. Yun lang. Pero I'll go with I'll go and I'll stick with my own decision na para sa akin tabla talaga eh. 'Di ba? Sobrang dikit ng battle and sabi ko nga either way, pwedeng Blazer, pwedeng Antonym. Pero yun, the judges was 'di ba? Nakapag-decide. And yun. That's the judges. That's the judgment of the judges. So, yun. Blazer versus Antonym, pucha, ang lupit nyo dito. Prap sa inyo, 'di ba? So, yun. Kita-kits tayo sa next na review, mga kumag, and sa tingin ko it's Marichu versus Blizzard ang next. Pahinga lang, upload, edit, tas Gina ulit. Okay? Kita-kits tayo doon, mga kumag. Peace out.